May sadya ka raw, ma'am. Meron. Pero dalawa lang ang sadya ko dito. Siya. At yun. Bakit? Anong kailangan mo sa amin? Maaaring hindi niyo na ako namumukan. Dahil may 2 taon nang nakakaraan. Sa bahay ni Judge Di Mayuga. Ako lang ang natirang buhay. Kaya yung mga naririto na hindi kasama lumayo na. Dahil papatayin kong 2 ito eh. Ano yan? Kasama ako. Di tutumba rin kita. Isa na namang magaling na kontrabida, ang tatalakayin ko sa video na ito. Alamin rin natin, kung paano siyang nagsimula, sa industriya ng pelikula. At ang kanyang mga pagpupunyagi, upang marating ang tuktok ng kasikatan, na dulot ng kanyang kahusayan sa pag-arte. Ito mga lods, ang magiging topic ko ngayon. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at i-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Halika't, alamin natin ang maikling kwento ng buhay, at naging sanhi ng kamatayan, ng isang magaling na kontrabida, sa mga pelikulang Filipino. Pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo. Si Robert Miller, ay isang sikat na Pilipinong aktor. Kadalasan niyang ginagampan ang papel sa pelikula ay kontrabida, kung saan, ay epektibong-epektibo siya, dahil sa kilos, porma, at itsura niya. Dagdag pa rito ang bigute niyang, talaga namang nagdadagdag inis sa mga manonood, kapag pinapahirapan na niya ang bida. Siya ay ipinanganak, noong November 30, 1946, sa Bataan. Siya ay ikinasal, kay Leonor Sevilla, at sila ay nagkaroon ng 3 mga anak, 1 lalaki, at 2 mga babae. Si Miller ay lumaki, sa isang mahirap na pamilya lamang. Para makatulong siya sa kanyang pamilya, ay nagtrabaho siya sa pier. Subalit, dahil marahil sa maliit na sinesweldo niya sa pier, ay hindi ito sumasapat, para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Nang minsang nag-shooting sina Fernando Poe Jr., sa kanilang lugar, ay dito niya napagtanto, na maaaring umangat ang kanilang pamumuhay, kung papasukin niya ang mundo ng pelikula. Kaya ang ginawa niya, ay nag-apply siya bilang stuntman, sa SOS Daredevils. Dito ay nagtiyaga siyang mag-ensayo, hanggang sa mabigyan siya ng pagkakataon, na mapasama sa pelikula. Sa simula, ay pa-extra-extra lamang, at halos hindi pansinin, ang mga papel niya sa pelikula. Subalit, dahil sa husay niyang gumanap, samahan pa ng matipuno niyang pangangatawan at maangas na porma at itsura, nandyan pa ang bigute niyang, nagtataglay ng katangian ng isang kontrabida, ay madali siyang napansin ng mga director, producer, at mga bigating bida sa pelikula. At dahil sa tiyaga, sipag, walang reklamo, at marunong makisama, maliit man o malaking personalidad, ay madali niyang nakasundo ang mga bigating bida. Kaya magmula noon, ay halos hindi na siya magkanda o gaga,
sa dami ng naka-line up na pelikulang gagawin niya. Ilan pa nga sa hindi malilimutang pelikulang kanyang ginawa, ay ang mga sumusunod. Devil's Angels, noong 1979, na pinagbibidahan ni Marily, kasama sina Chito Guerrero, Johnny Wilson, at Florence Carvajal. The Wild Wild Weng, noong 1982, na pinagbibidahan ni Weng Weng, kasama sina Tony Ferrer, at Yalen Cattrall. W, noong 1983, na pinagbibidahan ni Anthony Alonzo, kasama sina Ana Marie Gutierrez, at Alicia Alonzo. Suicide Rangers, noong 1998, na pinagbibidahan ni George Estregan Jr. Mad Warrior, noong 1984, na pinagbibidahan ni Anthony Alonzo, kasama si Dan Alvaro. Bilang na ang oras mo, noong 1985, na pinagbibidahan ni Rudy Fernandez. Wild Force, noong 1986, na pinagbibidahan ni Yusuf Salim, Roy Flores, at Mike Cohen. At, ang Dalubhasa, noong 2000, na pinagbibidahan ng hari ng pelikulang Filipino, na si Fernando Poe Jr. Subalit, mula nang pumanaw ang hari ng pelikulang aksyon na si Fernando Poe Jr., ay tumamlay na rin ang industriya ng pelikulang aksyon. Mula noong, wala na siyang shooting sa pelikula, ay kung ano-ano na lang ang pinasok niyang sa tingin niya, ay pwedeng pagkakitaan. Nariyan na ang magtinda ng tubig, maging ahente ng lupa at bahay. At minsan pa nga, ay kasakasama niya sa pag-aahente ng lupa at bahay, si Ami Bisaya. Dahil sa nagkakaedad na rin, dagdag pa ang tumal ng kita, ay inilihim niya sa kanyang pamilya, na meron siyang malubhang karamdaman. Hindi alam ng kanyang pamilya, ang mga paghihirap at pagtitiis ni Robert Miller, sa kanyang karamdaman. Ito marahil, ay dahil sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang pamilya, kaya ayaw na niya itong mag-alala pa sa kanya. Dagdag pa rito, ay dahil marahil sa nanghihinayang rin siya sa gagastusin sa hospital, kung sakaling magpapa-check up o magpapa-confine siya. Nalaman lamang ng buong pamilya ni Robert Miller, ang tunay na kondisyon ng kanyang karamdaman, sa mga huling araw na nalalabi nito, sapagkat kinakailangan na siyang dalhin sa hospital. At dito na nga nalaman ng kanyang pamilya, na si Robert Miller, ay nagdusa sa malubhang karamdaman, na tinatawag sa medical terminology, na stage 3 prostate cancer. At dahil marahil sa edad niya, at iba pang mga komplikasyong dulot ng cancer, ay tuluyan ng bumigay ang katawang lupa ng nasabing aktor. Si Robert Miller, ay pumanaw noong February 2, 2020, sa edad na 73 taong gulang. Ano't ano pa man, ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo, ay hinding-hindi kailanman matatawaran, ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinabibilangan, na minsan ang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa.